Ang pulang palatandaan bumubuhos ang ulan na nagpapabago sa makipot at batong iskinita upang maging madulas, parang obsidian na salamin. Sumandal si Kylen sa pader, ang lamig ay tumatago sa kanyang manipis na combat suit. Ang hangin ay umuugong sa malayong mga sirena at sa pasang tunog ng tumatakbong mga yapak. Inaasahan niya ang mga humahabol sa kanya. 50 metro na lamang ang layo ng kanyang pakay, isang lumang comms tower na nakatayo na parang buto-butong daliri sa gitna ng unos. Sa pinakamataas na strut ng tore, isang maliit at kumikislap na pulang palatandaan ang nagpo-broadcast ng encrypted na lokasyon ng bawat ahente sa kanilang cell. Huminga siya ng malalim, ang amoy metal ng ozone ay pumuno sa kanyang baga. Ang security drone, isang umuugong na metalikong putakti, ay nagwalis ng kanyang ilaw sa bibig ng iskinita. Lalo pang nagpaliit si Kylen sa anino. Ang kanyang kamay ay kusang dumako sa maliit at espesyal na EMP coil na nakatali sa kanyang pulso. Lumagpas ang drone. Ngayon na, sumibad si Kylen sa pagitan ng agwat. Ang kanyang bota ay halos hindi man lang gumawa ng ingay sa basang bato. Narating niya ang paanan ng tore at sinimulan ang kanyang pag-akyat. Nagmamadaling umakyat sa hagdanan ng maintenance na madulas sa ulan at kalawang. Sa kalagitnaan ng pag-akyat, ang kalabog ng isang mabigat na pinto sa ibaba ay nagpahayag ng kanyang ayaw na kasama. Nasa tore siya! Huwag ninyo siyang hayaang makarating sa beacon! Sigaw ng isang boses sa gitna ng buhos ng ulan. Hindi lumingon si Kylen. Naririnig niya ang mga ito na nagsisimula na ring umakyat. Ang mabibigat na gamit nila ay kumakaskas sa metal na rungs. Pinuwersa niya ang kanyang pagod na mga kalamnan na bumilis pa. Ang hangin ay sumusubok na alisin ang kanyang kapit. Nang marating ang platform, nakita niya ang beacon, isang murang, kumukurap na kahon na nakakabit sa pangunahing strut. Sa mismong pagtaas niya ng kanyang EMP coil, isang anino ang sumugod. Isang malaki, may guwantes na kamay ang dumakma sa kanyang pulso. Tapos na ang laro, Ghost! Ungol ng kalalaki. Ang mukha ay nakakubli ng tactical helmet. Pumilipit si Kylen, ginamit ang kanyang momentum at ang laki ng katawan ng lalaki laban sa madulas at lantad na platform. Ibinaba niya ang kanyang bigat, hinila ang kanyang pulso habang bumababa. Pinilit ang lalaki na mawalan ng balanse sa mapanganib na metal. Sa isang sigaw na nilamon ng bagyo, tumalsik pa atras ang lalaki, bumulusok sa itim na kawalan sa ibaba. Hindi na hinintay ni Kylen ang tunog ng pagbagsak. Kumilos ang kanyang kamay. Ang EMP coil ay dumikit sa pulang beacon. Inaktiba niya ito. Mayroong maikli at matalim na hes, isang maliit na pag-ulan ng mga kislap, at ang kumikislap na pulang ilaw ay namatay. Ang iskinita sa ibaba ay agad na tumahimik. Ang iyak ng sirena at ang mabibigat na yapak ay naglaho, napalitan lamang ng ugong ng hangin at ulan. Ang network ay madilim. Ligtas na sila. Iklinip ni Kylen ang nagamit na coil at sinimulan ang maingat at sinasalpok ng hangin na pagbaba patungo sa kaligtasan ng di kilalang gabi, ang katapusan